tinaguri ang Solid North, na buwag na nga ba? Ito ang tanong ngayon ng nakararaming Pilipino, matapos ang sunod-sunod na uno sa gobyernong Marcos. Hindi na natin mabilang ang mga isyo na nakapaligid sa ilalim ng kanyang pamumuno. Dahil dito, maraming mga netizen sa social media, na kahit mga taga Northern Luzon, ay dismayado sa liderato ni Marcos, at maraming mga Ilocano ang hindi satisfied sa kanya. Isa na dito ang maimpluwensyang tao, at isang Ilocano na si Chavit Singson. Ang Singson ay kilalang political figure sa Ilocos Sur, at kamakailan lang, ay nagpahayag ng kanyang pagkalas ng suporta kay Marcos. Si Chavit Singson ang tumulong kay Marcos noong 2022 campaign, dahil si Chavit at may malawak na connection, at may makinarya. Subalit noong nakaraang taon, ay nagsalita na ito laban kay Marcos. Senyales na hindi nabuo ang suporta ng mga Ilocano sa kasalukuyang namumuno sa ating bansa. Dagdag pa nga ni Singson ngayong araw, Enero 5, inilahad nito sa kanyang press conference, na si Marcos di umano, ang mastermind sa flood control corruption. Ibinigay nitong halimbawa, ang mga anomalye sa Ilocos Norte sa usapin ng flood control projects. Ipinakita ni Chavit ang mga hindi tapos na mga flood control projects, at ang iba ay substandard. Kung kaya marami ang mga nagtatanong, bakit hindi daw iniimbestigahan ang Ilocos Norte na baluarte ng mga Marcos? O dahil baka naman sangkot din ang kanyang anak na si Sandro sa mga proyekto doon sa nasasakupan nito. Pati ang kapatid ni Bongbong na si Amy, ay nagpahayag na din ito ng hindi pagsang-ayon sa mga nangyayari sa kanyang panunungkulan. Sa ngayon, malinaw na may ibababa pa ang ratings ni Marcos na nagnegatibo sa parehong survey ng Pulse Asia at SWS, dahil sa mga kilalang personalidad na ito, na kung saan, ay kumalas na ng suporta sa kanya. Kung pababa ang suporta kay Marcos, taliwas naman ang nangyayari kay VP Sara, dahil solido pa rin ang Solid South, sa pagsuporta sa pangalawang Pangulo, sa mahigit 23 milyon na botante sa Solid South, o mga lugar sa Visayas at Mindanao. Ikaw, ano ang masasabi mo? Naniniwala ka bang nabuwag na ang Solid North sa ilalim ng pamumuno ni Marcos? Mag-comment down below, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Testigo, si Sara Diskaya, 121 days bago nakasuhan, dahil hindi nila makumbinsi. He should be the star witness. Siya nagsasabi ang mga binigyan nila ng pera. Ang unang sinabi, kalantrama. Hindi pwede ilagay yan. Tanggalin yan. Sino nagsabi? Chairman ng ICI. ICI na supposed to be tinayo ni President Marcos. Hindi nila makumbinsi. Kaya ang tagal. Importanteng witness ito. Importanteng witness din si Saldico. Dahil siya ang kumanta, in 7 days, may kaso. Dahil ayaw nila itong dalawa. So dapat itong dalawang testigo. Si Gutesa, tinago na ni Martin Romualdez. Babalik na rin. Gagamitin nila. Yun ang mga testigo. Kaya harap-harapan na panloloko sa ating bansa ang administrasyon. So, dapat noong pang last year, linabas ko na ito. Hindi ko linabas, sinantay ko hanggang mag-January. They're very significant in the Bible. 40 years since napatalisik si President Marcos for the senior, 1986. This year, 2026, exactly 40 days. 40 years. 40, andyan na yata lahat eh. Divine Providence, number 40 in the Bible means completion and the start of a new beginning. Marami po yan, kaya inantay ko itong January.
para eksakto number 40.